mong malaman, mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha, Lunes hanggang Biyernes. Diskarte. At maraming salamat po sa inyo na ang Agri-Asenso hanggang sa susunod na sa 4:05 na po ng inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, I'm Enteng Perez. I live here in Vegas and I'm a concert promoter. I could sustain this fabulous lifestyle in Vegas, not only have a fabulous job, but I have a fabulous healthy lifestyle. Number 1, good diet. Number 2, I have a good healthy regimen and routine. And of course, the most fabulous of them all is MX3 capsules and coffee. I love it. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dunit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi, daling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. I'm Jovi Kalmov. Currently, I am the Vice President for NAFA, which stands for the National Federation of Filipino-American Association for the state of Arizona. In order for me to perform very well, I really make sure that my physical and spiritual wellness is really in order. And of course, the help of MX3 capsule. This is the secret. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Gabi sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Nas extension sa DZRH at RHTV. Samahan Sa Sapul, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado. Ano po? Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto.
ang Expert's Opinion tuwing linggo alas 3 ng hapon dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok. Mula sa paglalahad at pag-unawa ng mga problemang dulot ng korupsyon, narito na tayo sa panibagong antas. Level Up! Diskarte! Ikalawang aklat. Oras na para pag-isipang mabuti ang bawat desisyon, ang bawat akbang, ang bawat balak gawin bilang tugon sa mga hamon ng pagkamit ng katarungan, ng pag-abot sa pangarap na umunlad at makapamuhay ng payapa at matiwasay. Diskarte! Ikalawang aklat. Diskarteng makabansa. Diskarteng makatao. Diskarteng makakalikasan. Mga hakbang na mula sa taimtim na pagsusuri. Pinag-iisipan ng maayos. Ikaw, ano ang punto ng iyong diskarte? Magandang hapon po sa lahat ng aming mga masusugid na tagapakinig at welcome po sa inyong programang Diskarte. Noong nakaraang Sabado, tinalakay po natin dito sa ating programa ang Cinemalaya Philippine Independent Film Festival na nagsimula na noong Huwebes at ang mga pelikulang kalahok dito ay mapapanood hanggang August 18 sa Shangri-La Red Carpet Cinemas at maging sa Gateway, Trinoma, Ayala Mall Manila Bay at Circuit. Tampok din sa Cinemalaya ang mga talkback na nagaganap kasama ang mga filmmakers at piling mga aktor na bahagi ng kani-kanilang mga pelikula upang mas maunawaan at magkaroon ng balitaktakan hinggil sa temang nais nilang ikwento sa mga manonood. Mayroong ding magaganap na Cinemalaya Forum kung saan pag-uusapan ang napapanahong epekto ng AI sa industriya ng pelikulang Pilipino. Ngayong hapon, makakasama pa din natin mula sa CCP Corporate Communications Division si Glyce Sali upang balangkasin ang talakayan kasama si Mr. Lino Matalang Jr. ng CCP Arts Education Department na siyang namamahala ng Cinemalaya Talkback at Forum. Pakinggan natin ang kanilang naging talakayan. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga masugig tagapakinig. Ako po si Glyce Lee ng CCP Corporate Communications Division. At ngayong hapon ay ating makakapanayam si Ginoong Lino Matalang Jr. mula sa CCP Arts Education Department upang talakayin ang Cinemalaya Talkback at Cinemalaya Forum. Magandang hapon, Ma'am Glyza, at magandang hapon din sa ating mga tagapakinig sa radyo. Sir Lino, maliban sa film screenings at book launches, isa sa mga inaabangan ng mga Cinemalaya fans ang mga talkbacks. So sa panahon ngayon na madalas sa social media na natin ibinabahagi ang mga opinyon, bakit mahalaga pa rin ang live at face-to-face talkback sa isang festival na tulad ng Cinemalaya? Tama ka, no, Glyza. Ang importante yung talkback sa isang ganitong klaseng pagpupulong katulad ng Cinemalaya Film Festival kasi ito pagkakataon na ang mga filmmakers at ng audience ay nagtatagpo. Isa rin tong komunidad na kumbaga yung gawa ng isang filmmaker ay masasaksihan, hindi lang mapapanood yung pelikula, not only parang film viewing but also a conversation at makikita nila kung ano yung proseso na pinagdadaanan ng filmmaker nung ginagawa niya yung pelikula, ano yung konteksto na gusto niyang ibahagi,
isa rin tong isang paraan kundi na isang conversation, no, isang safe space conversation kundi kung saan yung filmmaker at yung sabi ko nga yung audiences ay magkita-kita, no. At isa rin to sa I guess ito yung na-establish nung Cinemalaya throughout the years, no, na magkaroon ng experience yung audiences natin sa mga gumagawa ng sining. So, mas sa malaking aspeto, maganda rin na makita yung ganitong klaseng platform para agad makita natin yung reaction ng audiences natin. So parang naging parte na po ng bawat programa ng Cultural Center of the Philippines na laging may educational component. Maging sa katatapos lang na Virgin Love Fest, may educational components din po. Paano naging extension ng curatorial vision ng CCP at Cinemalay ang mga talkbacks pagkatapos ng screening? I guess yung mga programa ng CCP, hindi lang itong Cinemalaya, kundi nabanggit mo kanina, no, ay dapat nakatuon sa audience, no, so dapat audience-centered siya, hindi lang siya nag-aaruga ng mga artista sa sining, kundi nakasentro din siya sa mga manonood. Ang sa gayon, yung mga gawa ng ating mga likhang sining ay nagkakaroon ng mas malalim na kahulugan para dun sa mga manonood. At nagkakaroon tayo ng tinatawag nating shared meaning or shared identity kung saan yung mga gumagawa din ng likhang sining ay nakahalubilo at nakakausap nila o mayroon kagad silang feedback mechanism dun sa mga nagawa nila at magiging aral din yun o parang gagamitin din nilang parang yardstick o metro para makita nila kung tama nga ba at nagre-resonate ba yung likhang sining dun sa mga manonood nila. Para po dun sa mga hindi nakakaalam, ano po ba yung mga nangyayari during talkback sessions? Kadalasan ano lang to, dahil mabilisan, usually mga nasa 20 to 30 minutes o 15 to 20 minutes lang itong session na to, no? Na kadalasan ang nangyayari ay nagtatanong yung mga audience base dun sa kanilang experience dun sa napagawa na ano nila na napanood nila. At mas ang kagandahan ng talkback, mas naliliwanagan ng maigi yung mga audiences tungkol dun sa mensahe na gustong iparating ng filmmaker. So, yun yung kadalasan nangyayari. Usually mga 5 to 10 questions or usually mga 5 questions lang ito. So mabilis lang to. At ang makagandahan nito, pagkatapos, pwede pa nilang makasalamuha yung mga filmmakers pagkatapos ng talkback session. So paano nyo po pinaplano ang talkbacks bilang bahagi ng kabuang festival programming? Sa amin kasi sa audience devs at education, importante sa amin yung maka-build tayo ng tinatawag nating kaalaman, no? Parang yung film literacy, no? Parang paano nila ginagawa to at paano tong kwento na to mas sumasailalim dun sa mga gusto nilang experience. Para ito kasi yung nakikita namin na parang yung tinatawag nating na ito, multiple perspectives, no? Yung kakaiba-iba yung mga na naririnig, nakikita natin at magandang pagkakataon yung talkback para mailabas yung mga iba-ibang perspectives na ito. Sa daloy po ng session, paano po nababalansi yung pagbibigay ng espasyo sa mga filmmakers para ipaliwanag ang kanilang obra tsaka yung sariling interpretasyon ng audience? Yung sariling interpretasyon ng audience ay nag-iiba kasi. So binabalanse ng ating mga host moderators. So itong mga host moderator din mga kilala din sa kanilang field, no? Na aside dun sa mga tanong ay nakikilala din natin yung mga lumilikha ng sine. Na kadalasan to yung mga kabataan, kadalasan ito makikita natin yung mensahe na hindi lang yung pelikula kundi yung intention din nung direktor, bakit niya ginagawa itong pelikulang ito. So with that, mas nabubuo tayo ng isang, yun nga sinabi ko kanina, nagkakabuo tayo ng isang komunidad, nagkakabuo tayo ng isang magandang pagkakaunawa, hindi yung watak-watak, kundi mas maging cohesive, parang ganon. Ang pagbabalangkas natin ng mga
iba't ibang klase ng meaning, no? So yun. I guess yun yung magandang platform o espasyo na ginagawa ng talkback sessions. Sa inyong karanasan, syempre ilang taon yun na pong ginagawa tong mga talkbacks. Ano yung pinaka matinding epekto ng ganitong talakayan sa ugnayan ng filmmaker at ng audience? Maraming kwento to na over the years, sa 21 years na rin ng Cinemalaya, no, na ang ganda nga kasi nga parang full circle kasi yung isang audience nanonood lang siya dati ng Cinemalaya at ngayon ay ano na siya, filmmaker na siya. So nakikita nyo yung paano nagkakaroon ng platform yung Cinemalaya sa pagkukwento ng karanasan ng mga Pilipino. So ganon. Isa din yun sa magandang experience at ang maganda dito rin dahil nagkakaroon ng iba-ibang perspective, no? Ang pagtingin ng mga filmmaker. So ganun din yung mga audience natin. So parang dapat walang tunggalian ng between the artist and the audience. Dapat kung ano yung mensahe nung isang nung filmmaker at nakakarating ng tama doon sa audience niya. Nang sa gayon, makakabuo tayo ng tinatawag na understanding. At pag nakabuo tayo ng isang pagkakaunawa, mas nabubuo natin yung komunidad, yung pagkatao natin bilang Pilipino. Sorry, nabalitaan namin na meron ding magaganap na symposium this year. Pwede nyo bang ibahagi sa amin kung tungkol saan po ito? Part ng ginagawa ng division namin sa audience development is para mag-raise din ng awareness at alam natin ang issue ng alternative or artificial intelligence ay parang nasa atin na, no? So parang pumapasok na sa atin buhay araw-araw. So kailangan din siguro mabigyan natin ng appreciation o awareness, lalo-lalo na yung mga sektor na nasa pelikula, yung mga manggagawa, kung ano ba ang kahalagahan ng AI sa buhay nila at ano din yung risk ng AI sa ginagawa nila, lalo na sa nababalitaan na natin na parang pag nag-type ka sa isang chat ng AI ay lalabas na yung script, parang gano'n. So ito yung mga issues na kailangan i-consider kasi yung ibang bansa meron na rin silang parang protocols o parang ethical standards. So hindi pa naman to yung parang yung ma-clean cut na kailangan may magagawang parang resolution, kundi magandang simulan ito ng pag-uusap o pagkukwento, pagtatalakay kung paano nakakatulong yung AI sa kanilang gawain, lalo na sa loob ng industriya ng paggagawa ng pelikula. Kasi sa iba, ginagagawa na to. So ito yung gagawin namin. So meron kami mga invited mga guests from the academe, also from the government agencies, and of course, lalo na yung mga sektor ng mga nasa Film Academy of the Philippines. By the way, in partnership to ng Film Academy of the Philippines, so sila din yung kasama natin tutulong para buuin tong symposium na artificial intelligence sa pelikula. Nakaka-excite naman po itong symposium kasi Attend po kayo. marami tayong matututunan about film literacy, tsaka Yes. magkakaroon ng cultural discourse about AI. Yes. So, paano po natin nagagamit itong mga talkback para dito nga po sa audience appreciation, film literacy, tsaka cultural discourse? I guess parang gamitin na siyang parang DNA, parang dapat kasama na to sa lahat ng mga programa, no, yung magkaroon ng talkback, magkaroon ng interaction. Kasi parang tama nga, di ba, parang kung ang communication hindi nakakarating dun sa gustong puntahan, edi parang wala din lang, no? Parang ang ganda kung yung audience mismo ang nagsasalita at ang nagsasabi kung ano yung nakukuha nila dun sa mga nagagawa nila. So ito yung mga values na maganda rin makuha natin sa discourse, yung pakikipag-usap o yung dialogo o magkakaroon ng isang platform which is yung talkback at anumang session na doon. At dito rin natin makikita yung truth, no? Yung katotohanan nung mga sinasabi nila at nung kwento. Right? So napakahalaga ito sa ating kultura kasi mas pinubuklod niya tayo kung paano makipagkapwa at yung konsepto ng bayanihan.
So I guess ito yung discourse na gusto natin. Kailan po magaganap ang mga talkbacks at kailan mangyayari yung symposium? Paano po makakasama ang ating mga manonood at nakikinig sa talkbacks at symposium? Imbitahan po natin sila. Yes. So starting August 6 to 18, magsisimula na po yung Cinemalaya sa iba't ibang lugar, sa Shangri-La, sa Gateway, sa Ayala Malls, no, sa Trinoma, sa Circuit, at saka sa Glorieta. Ang mga talkbacks natin magsisimula sa August 7 hanggang August 16, no? Every mga dalawang beses, isa sa 2:30 at may 5:30 din. So at yung AI na forum ay mangyayari sa August 13, no? Sa Shangri-La to gagawin. So yun. So, kung makadaan kayo sa mga cinemas na ito, panoorin ito kasi ito mga gawa ng mga ating mga filmmakers ay mga kwento din natin. Ako ang diwata ng Sinimalaya na kay tagal binihag ng suka at tugma. Piniit sa tulungan ng dapat at tama at ang tanikala ko'y ang galing paghaluma. Ngunit laya ng diray, di mapipigilan sa pagtuklas ng pintig ng sariling buhay. Balanghay ko ay pumiglas sa matandang daungan at saka tumalaan sa pusikit na kawalan. Taong ko ngayon ay nag-iisang naglalayag, tinutugha ay alon ng pag-aalinlangan. Daluyong ng pangamba ay bumabagbag, sinisiklot-siklot na tukso ng yaman. Ngunit layag ko ay busog sa tiwala, pataway ay pag-asa, lalay magdabilang sa gabay ng kislahan ng hinahanghala. Mga sagwan ay sasabit din sa puga ng tula. Paghawi ng ulos ng hikati at hirap ay saka tatamba ng piting tulang masigat. Nakasabay ng diwata at ng kanyang barangay ay magiging ginto sa mukhang liwayway. At saka tatamba ng piting tulang masigat. Nakasabay ng diwata ay magiging ginto sa Ang inyo pong narinig na awitin ay ang theme song ng Cinemalaya Philippine Independent Film Festival na pinamagatang Palanghay. Ito ay sinulat ni Dr. Nicanor Tiongson, composed by Bob Aves at inawit ni Binibining Grace Nono. Nakapanayam din ni Glyza Lee ang isa sa mga tampok na pelikula sa Cinemalaya ngayong taon.
Pakinggan natin ang kanyang naging panayam kay Dustin Celestino, ang direktor ng pelikulang Animal. At nagbabalik po ang diskarte. Ngayon naman po ay kasama natin si Direk Dustin Celestino, isa sa mga finalists sa Cinemalaya Philippine Independent Film Festival. Direk Dustin, magandang hapon po. Magandang hapon po. So una po sa lahat, ano ang pakiramdam nyo na maging bahagi muli ng Cinemalaya? I believe this is your third film with the film festival po. Siyempre, it's always an honor to be part of the Cinemalaya, no? Like, masayang makita ulit yung mga nakatrabaho before, especially the people who run the Cinemalaya. Over the years, we build relationships and friendships with them na parang mga tita na namin yung iba, mga ate, ganyan, mga kaibigan. So, it's mostly that really give us a lot of joy kami ni Janelle. Kasi nga, syempre, hindi lang naman para sa art itong ginagawa namin, para sa mga personal na memories din namin. Na parang hindi lang naman parang roster ng pelikula or tableau ng pelikula yung gusto naming makumpleto. Syempre gusto rin namin na madami kaming memories na ita-treasure namin pag matanda na kami. Parang ganon. So sa tingin niyo po, ano po ang kahalaga ng film festival katulad ng Cinemalaya para sa mga independent filmmaker na katulad niyo? Siguro yung pinaka-importante for me is yung level of creative freedom na kaya nitong ibigay, no? Kasi sa mga conventional processes, mga proseso na madalas nangyayari, hindi naman masyadong malaya ang filmmaker, ang mga director, ang mga writer sa paggawa ng mga pelikula nila. Kasi syempre, yung mga investors, yung ilang producers, ang iniisip is bukod sa makagawa ng magandang pelikula according to their taste, gusto nilang mabawi yung kanilang mga investment. So yung orientation ng paggawa ng pelikula papunta doon sa commercial side. Although kailangan nating tanggapin na may commercial aspect naman talaga ang filmmaking, hindi lang siya purely art kasi nga film industry may industriya siya. Kumbaga, pag participating ka sa mga festival na nagbibigay ng grant, mas mababa yung pressure para kumita. So, you can make art with art in mind. Dahil nga, napunan na, for example, yung grants ng FPCP tsaka Cinemalaya combined is already 2 million. Konti na lang, makakagawa ka na ng pelikula and hindi ganun ka taas yung pressure para makapagbenta, para kumita. Mas mabibigyan mo ng pansin or ng priority yung talagang anong klase bang pelikula yung gusto nating gawin. Whether or not tangkilikin siya ng madaming tao, anong klaseng pelikula ang kaya nating gawin kung ang masusunod lang ay yung konsepto natin kung anong itsura ng magandang art. Kumbaga parang ganun yung freedom na nabibigay ng Cinemalaya. Nabanggit niyo po kanina yung being festival worthy, commercially viable. Paano binabalanse ng isang filmmaker yung ganitong aspeto na parang truthful pa rin siya sa storytelling niya at being commercially viable? Ako hindi masyadong hindi masyado nababalance yan. Kasi yung sinasabi ko sa sarili ko, kung gusto ko gumawa ng pelikula na pang-commercial, pang masa, gagawin ko siya sa ibang lugar. Diba? Gagawin ko siya sa ibang festival. Madami naman, may mga festival naman na patungkol doon. Na yun talaga ang hangarin or ang parang mission and vision. Mga blockbuster, ganyan. And then marami rin tayong mga streaming platforms na naghahanap ng material na for their audience naman, for a specific audience. And of course, there are others din na mga hindi lang festival, mga production companies na monthly, halos kada buwan or at least mga every semester naglalabas ng pelikula. Kung ang gusto kong gawing pelikula patungkol or mainstream kumbaga, doon ko siya gagawin. Kung magsinimalaya ako, yung primary reason is because I want to make a story or gusto ko magkwento tungkol sa isang bagay na hindi madalas nabibigyan ng pagkakataon sa mainstream cinema.
Ayun. So for this film po, yung animal, ano po yung istorya na gusto nating ibahagi sa manonood? Siguro kung gusto kong may take away ang audience namin sa animal, ito siguro yung paniniwala na dapat lalo nating kilatisin yung mga namumuno sa atin. Kasi iba naman yung imahe na pinapakita nila sa atin through their social media, through the press. Siyempre may outside-facing personalities ang mga to. Yung goal ng animal is ipasilip yung inner workings ng kanilang daily life. Paano ba mag-isip yung mga taong ganito? How do they get away with what they do? And ano ba yung mga motivations nila? Bakit nila ginagawa yun? So, our hope is pag pinakita namin yung behind the scenes of our politicians, magkaroon ng mas malalim na discernment ang audience bago sila bumoto, aralin nila kung sino tong mga taon to, kung katulad ba sila ng mga animal na napanood nilang pelikula or may mga ugali ba sila na dapat bantayan. So yun yung goal namin as a film. Balikan ko lang po direct para sa mga hindi nakakaalam kung tungkol saan po yung pelikula niyong Animal. Ang Animal kasi tungkol to sa political dynasty, no? Mayroong magkaalyadong dalawang pamilya. Tapos, nasa posisyon ang mayor at ang governor, sila yung magkaalyado, magkaibang pamilya to. Yung anak ng mayor, merong medical mission na gustong ipa-approve sa governor. Pupunta siya doon para magpapirma ng ilang dokumento para manghingi ng endorsement tungkol doon sa animal medical mission kung saan i-spay and neuter yung mga pets sa isang shelter sa kanilang probinsya. Pero pagdating doon, nung anak ng mayor, si Lily, makikita niya yung governor na may ginagawang abuso doon sa sarili nitong alaga. Tapos makukunan niya ng video. Ngayon, pag uwi niya sa bahay, pag-aawayan nilang pamilya yon kasi ang gusto ng mayor ay burahin niya yung video. Siyempre, kaalyado niya yun, randomate niya. Ngayon, yung asawa, gusto naman ipaalam doon sa asawa ng governor na kaibigan niya kung ano yung nangyayari sa kanila ng asawa niya. Sa paniniwalang magiging mas close kami. Yung asawa ng governor kung ako'y mag-i-explok sa kanya nitong nalaman natin. Samantala, si Lily, yung anak ng mayor, gusto niyang kunin yung aso in order to protect it from the abuse that the governor is doing. So, yun yung ating premise and yun yung unang-una nating eksena, no? So, hindi naman siya spoiler. So, ang tanong, ano yung mangyayari? Ano yung, sino man nanalo dun sa tatlong miyembro ng Peralta family? Ayun. Napapanahon po ang tema. So sa tingin nyo, paano ito sumasalamin sa kasalukuyang kalagayan ng Pilipinas? At ano or sino ang hayop na kinakaharap natin ngayon? Syempre, madaming nangyayari ngayon, no? Madaming, kumbaga, may tayo ngayon, may impeachment trial sa Senado habang isa-isang inaaresto yung mga senador dahil nga sa issue ng korupsyon, sa plunder, ganyan. Tapos bukod dito, yung mga kongresista natin na accused din ng flood control, no? May flood control corruption daw na nangyari. And ghost health center facilities. So itong mga bagay na to, dadaanan to ng pelikula namin. Na itong specifically yung flood control, yung ghost health center, sino nga ba ang may kagagawan at ano nga ba ang ginagawa para isolve itong mga allegations na to, i-resolve. Kasi yung similar to what my director statement said, may pananaw kasi ako na yung evil or yung kasamaan, hindi naman siya extraordinary. Ginagawa siya ng mga normal na tao. Boring siya, ordinaryo, na meron kasi tayo minsan tendency sa filmmaking, sa art, na i-portray ang kasamaan bilang isang napaka-mythical na bagay na parang halos parang worthy na siya of admiration and awe. Parang mga mastermind na sila. Pero yung totoo kasi, yung karamihan sa mga worst atrocities ng kasaysayan, hindi naman nangyari dahil sa malupit na strategy or talino ng isang tao. It was committed by
perfectly mediocre people na hindi lang nagtanong na tama ba itong ginagawa sa tabi ko. Yung mga taong pinikitan yung dapat nilang ni-report. Yung mga taong lumingon para wag makita yung maling ginagawa ng katabi nila. Yung Animal, tungkol yan sa ganong klase ng evil, sa ganong klaseng kasamaan, na gusto namin ipakita na ang totoong mukha ng evil ay hindi naman ganun kalalim. Minsan, ang mga taong umaangat sa buhay sa paggawa nito, ay hindi naman ganun katalino, hindi naman ganun kahusay, wala lang sila masyadong tiya or konsensya, kaya tama yung term para sa kanila na tawagin silang animal. Kasi pag wala ka na ng human inhibitions, mas madaling gumawa ng kalokohan kasi hindi ka makukonsensya, hindi ka mahihiya, at yun ang pinagmumulan ng pamagat namin. Marami ring nagtatanong, no, kung bakit may mga dot-dot. Yan, ano kasi yon, syllabication, para malinaw yung pronunciation. Unang-una, para hindi kami, para hindi malito yung audience. Especially yung mga makakapanood nito after the festival run, kasi madaming pelikula ang pamagat animal. Diba? So paano namin ililihis yung sarili naming pelikula mula dun sa pagkarami-raming pelikula na ang pamagat animal? So, isip ko, gagawin ko is lalagay ko yung syllabication and pronunciation nito sa Filipino. Kaya ang pamagat natin is talaga, animal. Hindi animal, animal. At nagbabalik po ang diskarte. Direct, paano nyo kasi syempre pag nag-research kayo about your film or your story, parang ang daming mga political or concerns na, social concerns na nare-research nyo, ganyan. So, paano nyo pinoprotektahan yung sarili nyo na hindi maging cynical habang ginagawa yung pelikula or yung story? Hindi kasi ako cynical na tao, no? Nakakagulat nga na madaming tao nag-iisip na pessimistic daw or cynical yung pelikula ko. Yung ibang mga nagawa ko, especially before. Pero ako kasi, para sa akin, yung art salamin yan eh. Bukod sa pagiging salamin ng nangyayari ngayon, hindi ko naman inimbento itong mga nangyayari na to. Di ba? Kinuha ko lang yan mula doon sa current state of affairs natin. And kung mapapansin natin, may konting delay lang, no? Simula doon sa Duyan na tungkol sa terorismo, hanggang sa Hydra na tungkol naman sa eleksyon noong 2022. Ngayon, nandito tayo sa Animal na tungkol sa flood control na last year lang yata pumutok itong issue na to, no? So, may konting delay lang, pero as much as possible, I like making films about what's going on in our country para 10, 20 years from now, para siyang historical relic, para wag makalimot. Kasi isa sa mga pinaniniwalaan kong katungkulan ng mga taong namumuhay ngayon, wag makalimot sa mga nangyari sa nakaraan para yung future generations ma-warn din natin o masabihan na, nangyari na to dati. Ito yung mga senyales niyan. Ito yung mga paraan para pigilan o ito yung mga ginawa namin para ibisan itong talamak na korupsyon na nangyayari nung panahon na yun. So by the time that sana 20, 30 years from now, wala na tong mga problema na to, mag-exist yung mga pelikulan to as historical relics, as warning signs na ito yung mga maaaring mangyari kapag hindi natin ginalingan as a nation. So, yun siguro yung isa sa mga hangarin namin, no? And ganun ko rin ginagawa yung research ko na kumakausap ako ng mga tao na involved talaga dito sa mga kaganapang to. At mula doon, tsaka ako nag-formulate ng kwento. Paano ko ba dadaanan itong mga current events natin using something that's very personal. Kasi yung mga pelikula namin, napaka-personal. Ano yan? Tungkol sa mga pamilya, tungkol sa mag-jowa, mag-asawa. Di ba? Pero doon sa mga maliliit na foundations na yon, doon din natin makikita na the political is personal. Kasi itong mga personal relationships na to, laging affected by what's going on in the nation at wide. Yes, direct, base sa sinabi nyo, hanggang ngayon ba may papel ba rin ang pelikula bilang espasyos para
sa pag-uusap ng mga magkakaiba ang pananaw. Tapos hanggang saan ba ang responsibilidad ng filmmaker sa epekto ng kanyang pelikula sa audience? Sa akin, mahirap ibigay solely on the shoulders of the filmmaker ang magiging epekto nito sa manonood. Kasi hindi lang naman filmmaker ang creator ng pelikula. Lahat ng audience may active participation sila sa pag-intindi, sa pag-interpret. Tapos minsan nami-misinterpret, hindi kasalanan yun ng filmmaker. 'Di ba? Kasi magkaiba naman tayo ng level ng understanding and comprehension, not only with regard to history or to current events, pati na rin sa art. Minsan ang intensyon ng filmmaker is magkikreate siya ng masamang character. Tapos mananalo yung masamang character na yun sa huli. Ang punto niya ay may mali sa lipunan kung saan nagtatagumpay ang mga taong may problema, ang mga taong masama. Pero minsan, pag napanood ito ng audience, isipin nila minsan, baka ang lesson maging masama tayo para magtagumpay. Yun. So may mga ganong pangyayari, no? Na minsan may miscom sa pagitan ng filmmaker tsaka ng audience. Na kaya ako, although may mga sarili akong intensyon kung ano yung gusto ko sanang ma-interpret ng audience, na madalas naiintindihan naman ng mga kapwa ko filmmaker dahil pare-pareho naman kami ng pinag-aralan, hindi lahat ng bagay na yun tumatawid sa audience. Especially pag hindi sanay sa independent cinema, 'di ba? Yung ibang audience. And I think isa to sa mga dahilan kung bakit importante rin ang role ng mga reviewers natin and mga critics. Kasi sila dapat yung nandun sa gap na yun. Ano ba ang hindi naiintindihan ng audience na pwedeng tulungan ng critic or ng reviewer na ito yung hindi nyo nakita, ganyan. Kasi sa opinion ko, kung parehas lang ng antas ng pag-intindi ang audience at ang critic, parang mabubura yung role ng critic, no? Parang reviewer, parang ano na rin sila, audience reaction, audience response. So to earn the term reviewer or critic, dapat mas mataas yung panlasa nila, mas malawak yung panlasa nila, mas mataas yung antas ng understanding nila of filmmaking, the process, the context, ano bang mga pinagdadaanan ng filmmakers natin para yung mga opinion nila hindi nasa bakit. Naintindihan nila kung saan nanggagaling ang filmmaker, kung ano gusto nitong sabihin. Kasi at the end of the day, magkakakampi naman ang audience, ang critic and reviewer, ang filmmaker, na pare-pareho naman tayong gustong gumawa ng space, espasyo para pag-usapan ang art. Para mapataas or ma-enjoy natin ang art na kayang gawin ng kultura natin. Kaya yun siguro yung hinahanap ko, no? Ngayon, kasi yun yung pakiramdam ko kulang. Yung madalas may disconnect kahit sa filmmaker at sa reviewer, sa critics, may disconnect yan, pati yung critics with their audience. So, hindi ko alam kung paano pupunan yun. Kaya hindi yun yung nagiging priority ko pag gumagawa ako ng pelikula. Ang priority ko is masabi ko yung gustong sabihin ng mga collaborators ko, makapagkwento kami together, and gumawa ng highest possible aesthetic with regard to what we conceive or what we consider beautiful art. So gagawa kami to the best of our ability, tas kung ano man yung interpretation ng audience doon, sila na bahala. Kasi hindi naman consolidated ang understanding natin sa art eh. May kanya-kanya tayong interpretation eh. So hayaan namin silang magbigay ng sarili nilang interpretation. Wala naman may monopoly sa meaning, kumbaga. Pero yun nga, nabanggit nyo may gap. Does having a talk back after the screening helps to bridge that gap? And bukod doon, it's been our practice, no, to write production notes or kasama sa isang press kit namin, yung production notes kung saan nakalahad lahat ng creative decisions mula sa sound design, production design, sa cinematography, sa aspect ratio, sa paggamit ng kung anong camera, yung model ng camera, lahat kasi to pinag-isipan. So to provide, kumbaga behind the scenes, so in the creative process, those who request production notes from us, binibigyan namin. Pero sinasabi namin, bibigyan namin to sa inyo pagkatapos nyo mapanood. Kasi ayaw namin ma-influence kung ano man yung makikita nyo on screen. So gusto namin ma-experience ng
kung reviewer man yan or critic, yung pelikula namin first from the perspective of an audience member, and then we give them our production notes para sa second viewing nila, masilip siguro nila yung mga hindi nila nakita or mga na-miss sa una nilang panonood. Kasi ako man, pag una kong pinanood ng pelikula, hindi ko naman automatically naiintindihan lahat ng bagay tungkol dito. Yung mga paborito kong filmmaker, mga Asghar Farhadi, Ingmar Bergman, Krzysztof Kieslowski, mahirap yung mga pelikula nila eh. Nuribilya Ceylan. So maraming beses ko ito papanoorin para maramdaman talaga or maintindihan kung ano yung mga gusto nilang sabihin. And nangangarap kami na ganun din yung pagtrato ng mga cinephile, of course, dun, and audience natin, dun sa mga pelikulang ginagawa namin. Kasi it was made with love and only with an open heart, kumbaga, or with love also. Pag minahal na natin yung pelikula, tsaka natin maiintindihan to ng buong buo. Kasi maraming beses nga natin pag-iisipan. And yun, I think, yung kailangan para masabi natin naintindihan natin yung isang artwork. Kasi ako, pag initially, may mga pelikula rin talaga na, ano ba to? Hindi ko maintindihan or hindi ko gusto. Pero sa kapanonood ng ilang beses, doon ko nare-realize yung mga hindi ko nakita initially and minsan nagbabago yung opinion ko. Ano yung pinakamalaking challenge ninyo sa paggawa nitong animal? Tsaka ano yung pinakamahirap na creative decision na ginawa nyo? Sa proseso, hindi naman siya masyadong mahirap yung creative process kasi masarap katrabaho tong mga collaborators namin. And tagal na namin silang kilala. Si Cara parang nakaapat na project na kami yung DOP ko. Tapos si Tony, I think pangatlo na namin to na Tony Goyadaw ang aking usual assistant director. I think this is our third film together. So when we work together, parang may family vibe na reunion, kumbaga. So masarap siyang gawin. Yung nagiging problema namin as usual is funding. Kasi alam naman natin kung gaano kahigpit ang funding and taon-taon tumataas ang bilihin. And during the time that we were shooting this, karon pa ng gera. Diba? So mataas yung gasolina, nagbago lahat ng presyo. Isa sa mga desisyon na ginawa namin is, kasi syempre may diagnosis din ng sakit ng asawa ko. So ako na yung parang, gagawin pa ba natin to? Lalabas na naman tayo ng pera tapos di naman natin alam kung may manonood or kikita siya. So para siyang malaking sugal palagi. Pero sabi ni Janelle na gusto niyang gawin kasi nga ayaw naman niya na yung schedule niya lang or yung nasa calendar niya lang ay yung pagpunta niya sa ospital. Sabi niya, I want something else to be on my calendar. So sige, gawin natin to, pampa-good vibes. Kaya magaan din yung paggawa namin ito. Pero may mga financial compromises nga. Hindi na namin afford yung standard camera equipment. Tsaka yung standard filmmaking process. So gumamit kami ng mobile phones para i-shoot yung buong pelikula. Kasi bakit mobile phones? Well, nandun yun sa namin, no? Sa production notes. Ginamit namin ang phone una dahil yung premise ng pelikula, yung crisis, magsisimula sa phone footage. Yun yung unang dahilan. Pangalawa, sa Pilipinas, yung medium natin of gossip, exposure, and disinformation na ginagamit ng mga propagandista, mga troll farm, mga social engineer, lahat yan, cellphone footage. Diba? Parang yung mga kung paano nila pinoportray or pinagmumukhang mabait yung mga kandidatong pinupush nila. So, ang cellphone, ang texture nito, mas familiar sa atin bilang reality. Pag nakakita tayo ng cellphone footage, kahit fake yan, iniisip natin parang totoo. Kasi sanay tayo na pag nakikita natin yung phone footage, it's portraying something that's real. Lastly, para siyang ginamit namin to para for more mobility. Para yung audience parang nasa loob ng kwarto kasama nung mga karakter namin. Kasi ang cellphone, dahil sa magaan nga siya, no, pwede mo siyang ilapit, ilayo. Walang problema. Very, very mobile siya. So kahit anong galaw ng artista, pwede mo siyang sundan. And ito yung style of filmmaking na ginawa namin. Bukod dito, mas mura siya. Yung standard equipment namin, mas mura pa yung ginagastos namin usually sa standard equipment ng isang araw kaysa dun sa buong shoot namin. Kumbaga, yung dating gagastosin namin para sa one shooting day, ngayon, buong pelikula na, ganun pa rin, parehas ng presyo.
Ang nag-inspire sa amin na gawin to or to even attempt, lumang pelikula, no? Mula doon sa Dogme 95 na Danish avant-garde filmmaking movement to noong 1995 kung saan may mga filmmaker na sinabi na gawa tayo ng sistema ng paggawa ng pelikula na purely filmmaking lang. Na ano tayo, natural light, tapos kung ano mang camera may access ka, tapos kung ano man yung mahanap ng PD mo sa location, yun na yun. And yung pelikulang to na nag-inspire sa amin ay Fest 10 from 1998. Pelikula ni Thomas Vinterberg na pinanood namin sa movie. Bago kami nagdesisyon kung itutuloy kami or hindi, binigyan ko ng kopya lahat. Binigyan ko ng link dun sa movie. Tapos pinanood to ng production designer, ng editor, ng DOP, nila Tony, ng core creative group ko. Tapos sinabi ko, kaya ba natin gawin? Kahit kung ganitong style, kaya ba natin magawa to ng 2 million? Lahat sila umuo naman. Pero syempre, may mga limitations. 4 na araw lang kami nag-shoot. Tapos cellphone. Wow. So, mas mahaba yung paghahanda namin, no? Kahit yung mga artista, nag-rehearse sila ng matagal para pagdating sa set, di na sila magkakamali dahil wala kaming time magkamali. Tapos yung mga ocular namin, kami ni Cara, shoot na namin lahat ng eksena, pinag-stand in namin yung mga assistant directors, yung mga wardrobe, so sila yung mga artista naman. May footage nga kami na to make sure na pagdating namin sa set, clockwork na yan. So nagawa namin siya in 4 days. Direct parang nung mga nakarang weeks, na parang naging issue yung high cost ng mga paggawa ng pelikula, mga thesis films ng mga estudyante. So kung may ganitong parang option naman pala sila, 'di ba? Parang para makagawa ng pelikula. Actually, isa to sa mga dahilan kung bakit sinadya namin gamitin ang phones, no? Kasi lahat ng bata may phone. So gusto naming ibaba yung floor to filmmaking na hindi lang to exclusively para sa mga may pagkakataong magsunog ng pera. So naging partner namin ang isa sa mga innovators nitong style of filmmaking na to, ang Mobile Filmmaking Philippines, MFP, sila Tristan Cua, na na-contact ko because of a recommendation ni Arvin Bellarmino, ang ating academy member, di ba? Nagtanong ako sa kanya kasi yung huling Cinemalaya film niya gawa sa cellphone. Itong Hinakdal na nanalo ng jury prize nga ba na panalo? Yes. Ayun. So sabi ko, Arvin, paano mo to ginagawa? Ano ba yung mga kailangan kong equipment? Ano ba yung ganito, ganyan? Sabi niya, may expert akong kilala, si Tristan. Papakilala kita. Tapos si Tristan na nga yung naging supplier namin, ang Mobile Filmmaking Philippines. Tapos tinulungan nila kami sa kung anong klaseng mga equipment yung kailangan, na nakatulong naman talaga, in-sponsoran pa nila kami ng konti, kaya lalong napamura ang aming cost of production. Kasi ang standard shoot, pag gusto kong gumalaw, either minsan mabigat, tatagtag, o kaya kailangan naka-steadicam, nakasabit na ganun, mahal yun. O kaya kailangan naka-dolly track, na maglalatag ng riles, imamount yung camera doon, tapos kada lipat ng riles. Masyadong matagal, masyadong magastos. Samantalang tong camera phone, pag gusto kong mag-shoot nung nasa loob ng kotse, ilalagay ko lang sa likod yung DOP ko, kukunan niya na. Ganun lang siya sa ano. So, nakatulong talaga yung mobility ng cellphone. And ang masasabi ko dun sa mga bagets, kung Cinemalaya feature film kaya gawin ng cellphone, dapat yung thesis nyo rin kaya. Di ba? Kasi di ba, Cinemalaya film na to eh. And in my opinion, ang Cinemalaya ang nag-feature ng pinakamataas na antas ng filmmaking sa Pilipinas. So kung pasado ang cellphone sa Cinemalaya, dapat pasado rin to sa mga school kung saan sila nag-aaral. Kasi ang nangyayari is we're trying to make films the way Hollywood does. Hindi pwedeng ganun. Masyadong malaki yung gap financially. Because of that financial gap, may mga kaya talaga silang gawin na hindi natin kayang gawin. Pero at the same time, because of our innovations, because of our creativity, due to our limitations, madami rin tayong kaya na hindi nila kayang gawin. Kahit sino pang filmmaker sa States yan, hindi niyan kaya mag-shoot ng 4 na araw na feature. Diba? Parang yun yung pagmalaki natin kung ano yung kaya natin. Huwag natin sila gayahin. Let's lean in to our own advantages. Magaling tayo mag-rehearse, masipag tayo mag-rehearse. 'Di ba? We're very maabilidad, madiskarte. So itong mga qualities na to, dapat ito yung gamitin natin sa sarili nating filmmaking. Third world cinema should have its own filmmaking methods that highlight the
creative qualities of its own population. Hindi natin pwedeng gayahin ang paggawa nila ng pelikula dahil magkaiba tayong kultura, magkaiba tayong konteksto. Ang gawin natin, gumawa tayo ng sarili nating paraan kung paano makagawa ng pelikula that would compete with theirs at a fraction of the cost. Diba? Kasi sa talent, pantay lang eh. Hindi ako naniniwalang mas magaling sila sa atin. Mas marami lang silang pera. So ano yung kaya nating gawin na hindi nila kayang gawin, yun yung gawin natin. So Direk, salamat po sa inyong oras. So nagsimula na po ang Cinemalaya. Pakiimbitahan po ang ating mga tagapakinig na panoorin ang inyong pelikula at ang Cinemalaya. Yan, sana panoorin nyo ang aming pelikulang Animal na nasa nasa mga sinihan, sa ilang Ayala Malls and sa Shangri-La ang main theater natin. Meron din tayo sa Gateway hanggang August 18. So hanggang August 18 mapapanood nyo po ang Animal. So sana po panoorin nyo. Ang mga artista po natin dito ay si Maxine Ignacio, Frances Maquil Ignacio, Jojit Lorenzo, Pitwin Escalante, Raymond Domingo, and Anthony Falcon among other featured artists. So sana po panoorin nyo ang Animal. Muli ay iniimbitahan namin kayo na manood ng mga pelikulang bahagi ng Cinemalaya Philippine Independent Film Festival ngayong taon. Sama-sama tayong tumawa, umiyak at mamulat sa mga kwento may kabuluhan at sumasalamin sa ating pagiging Pilipino. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 2 ng hapon, dito pa din sa inyong programang Diskarte. Inyong napakinggan ang mga makabuluhan at napapanahong eksenang tampok sa natatanging produksyong pangradyo ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas. Diskarte, ikalawang aklat. Executive Producer, Eva Marie G. Salvador. Associate Producer, Ian Wong. Public Affairs Producer, Flor Abanto. Logistics, Don Baniquez. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig dito sa inyong paboritong himpilang DZRH. Diskarte, ikalawang aklat. Ngayon